Aaron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nagtataka po tayo. Napakarami po nung tayo po ay binobomba pa lang ng tubig, no? Ang dami pong matatapang na Pilipino, pati po yung presidente natin, no? Yung nalaman niya, na-horrified nga siya nung nalaman niya na may mga gentleman's agreement kuno yung dating gobyerno, no? Bakit po tahimik kaya si PBBM? Ito na po ang pinaka-worst, no? Pinaka-worst na pambubuli. Hindi na po matatawag na pambubuli. Talagang inatake na no? Hindi na po simpleng bully to. Inatake na po yung ating Navy. Inatake na para pigilan yung supply ng ating o yung pagsusupply. Nasa na rin po yung atin ito movement, no? Yung napakatatapang na lumusob doon, no, na ang daming mga bangka, ang daming mga na talagang napakatapang, no? Nasa na po itong mga tao na to? Bakit parang yung latest action ng China ay parang bakit pinapababa natin, no, na hindi ito armed attack kundi ito ay aksidente lamang. At ang hinahanap ko po talaga yung ating Pangulo kasi hindi na po biro to eh. Asan na po yung Filipinos will not yield? Pati si Tariela, bakit iba na po ang sinasabi? Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo, bago yan, no? Meron lang tayong nakita rito. May nag-react po sa pamamigay, no? Ito ang tanong niya eh. Yung si Martin Romualdez, namimigay po ng mga ayuda kung saan-saan. Ito ang tanong niya, ano ba mas malala? Ang ipamigay ang pera ng bayan o ang ibulsa ang pera na dapat para sa bayan? Hindi lang tanong, no? Nakakatawa kasi ayuda nila SMR. Bakit yung bang ginagamit ng OVP ni Bongago sa pamimigay nilang tulong galing sa sarili nilang bulsa? Malinaw na hindi yung pamimigay ng ayudang inaayawan nila, kundi yung politiko mismo na may personal, kumbaga, namumulitika, mga ipokrito. Ay yung ba gusto mong aminin namin? Na yung ikinagagalit namin, hindi yung pamimigay ng ayuda, kundi yung politiko? Oo, tama ka. Galit kami sa mga politikong namimigay ng ayuda nang wala namang pandemya. Masaya ka na? Sino ba to? Si Miggy Pat? Masaya ka na, Miggy Pat? Ang tanong, bakit kayo namimigay ng ayuda? Wala namang pandemya. No? Bakit? Pera nga ng taong bayan yan. Bakit namimigay kayo ng ayuda? Ito pa isang tanong. Bakit sa lahat ng lugar na namimigay ng ayuda, laging naroon si Martin? Kung talagang kinakailangan mamigay ng ayuda sa bawat probinsya, sa bawat mamamayang Pilipino, no? Bakit, no? Bakit hindi ibigay sa DSWD o sa mga lokal o kung saan man dapat para mabilis? Alam nyo, ang pagbibigay ng ayuda, pansamantalang pantawid. Di po ba? Kaya nga ayuda eh. Inaayudahan ka kasi may panyanyari, immediately kinakailangan mong makatanggap. Kino-question mo, bakit namin kino-question namimigay si Martin ng ayuda? Dinirekta niya eh. SMR, hindi po Pangulo ha. Hindi niya sinasabing Pangulo ng Pilipinas. Ang sinasabi niya si SMR ang namimigay ng ayuda. Yun nga ang tanong.
Bakit siya ang namimigay ng ayuda sa buong Pilipinas? Pera niya ba yan? Tama yun, tinatanong namin yan. Sinasabi mo ba ng kino-question namin politiko? Oo. Biruin mo buong Pilipinas. Tanong, saan ba siya congressman? Sa Leyte lang eh. Bakit siya namimigay ng ayuda sa buong Pilipinas? Bakit hindi niya ipamigay yan? Sa mga dapat nagbigay, kung may karapat dapat bigyan. Ang pagkakaalam namin sa ayuda, may pangyayari, halimbawa, nagkaroon ng mga lindol, nagkaroon ng mga baha, mamimigay kayo ng ayuda, pantawid eh. Yun yung ibig sabihin ng, yung pinakamalala. Yung una nating narinig yung salitang ayuda, may pandemya. No? Yung mga tao, hindi nag-lockdown tayo para hindi kumalat yung COVID, naka-lockdown tayo, namigay ng ayuda. Ang tanong ngayon, may COVID ba? May pandemya ba? Yung purpose nila ng pamimigay ng ayuda, yun yung pamumulitika, hindi yung nagtatanong. Baliktad na talaga itong mga utak nito eh. Yung nagko-question bakit kayo namimigay ng ayuda, bakit si Martin namimigay ng ayuda, yun pa, kami namumulitika. Sikat ba si Martin? Sinisiraan namin dahil sikat? Anak kayo ng tatay nyo. Yun ang pamumulitika, sinisiraan namin siya. Sikat ba siya? Mataas ba siya sa rating? Sa kasisira ba namin, bumaba siya? O baliktad? Hindi siya sikat, gusto niya sumikat, kaya namimigay ng ayuda, hindi pa rin sumisikat. Yan lang masasabi namin. Hindi, alam nyo, siya pa nanita eh. Yung kakampi pa ni Martin yung nanita. Malalakas talaga loob. Wala talaga sa hulog to mga tao ni Martin. Nanita, kayo pa nanita kung bakit kami naninita. Pera nga ng taong bayan yan. Dapat okay, punta na po tayo rito. Alam po ninyo, no? Sikat po na naman ang Pilipinas. Nabalita po yan yung first post sa India. Nabalita po sa CNN, nabalita po sa Taiwan. Mga napanood ko po to, balita sa Taiwan, CNN International, yung sa first post sa India. So, kalat na po itong ginawa sa atin ng China. Ang sabi pa nga doon sa isa, sa first post dito ang pinakamainit na flashpoint ng yung maaaring maganap ang digmaan. Nagtataka pa po ba kayo kung bakit tayo, no? Hindi na talaga, wala na talaga tayong kapag-asang mapuntahan ng mga foreign investors. Kasi kumakalat po sa mundo, ang dating po nito, dito po yung flashpoint na magaganap sa lugar natin, sa West Philippine Sea, sa South China Sea, magaganap yung another na pinakamainit. Ganun na po ang projection ng Pilipinas at ng yung alitan ng China at saka Pilipinas. Dito po magaganap yung another flashpoint ng kaguluhan. Ito po ang pinakamatinding kandidato para magkaroon po ng another. No, ganun po ang projection ng Pilipinas. Speaking of foreign investors, may paliwanag po dito kung bakit po tayo, ito po, sa bilyonaryo, isa pong anong tawag dyan? Isang site na may kinalaman po ang mga topic po nila tungkol sa ekonomiya. Sabi po ganito. Ito po pamagat. Blackouts and high energy bills
why investors are fleeing Philippine manufacturing. Sabi po yan ng PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sa madaling salita, may pag-amin po na yung mga investors, lalo na sa manufacturing kasi, dalawa po kasi yung investment dito sa Pilipinas eh. Yung hot money na tinatawag, nag-invest po dito sa stock market natin. Malaki po kinita ng mga stock market nung panahon ni Tatay Digong. Kasi marami pong nagpasok ng capital sa ating stock market. No? Pera po 'yon direkta. Ito pong manufacturing, maganda po to para sa Pilipinas. Kasi yan yung mga investor na nagtatayo ng mga pabrika. Pag may pabrika, nag-i-employ ng maraming mga manggagawa. Ano sabi nilang pangunahin? Bakit umaalis yung mga narito na, umaalis pa? Yun po, mahal. Pamahal ang ating, hindi po pamura yung ating yung kuryente. Pamahal po yung ating kuryente. Tapos, mahal na nga ang kuryente, panay pa blackout. Alam nyo po, lugi po ang mga manufacturing kung panay po ang blackout. Nalutas na yan noong panahon ni Duterte. Ewan ko kung bakit balikan na naman ngayon yung brownout. Okay. So, dito po, balikan na po natin tong nangyari, no? Kalat na po yan, yung video. Ngayon ko lang nga napanood kasi mga picture lang yung nakikita natin. Grabe pala talaga yung ginawa ng China, no? Binutas talaga eh. Pinalakol, binutas. Kinumpis ka yung ating mga baril. Tayo yung nakumpiskahan ng baril, no? Kinumpis ka yung mga gamit ng mga Navy natin. Ngayon, ang nakakapagtaka lalo, dati ang tatapang po eh. Ang tapang po ni Tariela, ang tatapang po ng mga magsalita ng mga nasa gobyerno. Ang hinahanap ko po ngayon eh, nasa na po yung mga matatapang na magsalita laban sa China? No, bakit tila sinasalon yung China? Yung sinasabi nila na eto si Tariela na po. Nagugulat ako kay Tariela. Ito ang sinabi ni Tariela. There is no reason na i-interpret natin ito na this is an armed attack. Our objective is to resupply. The Chinese objective is to prevent the resupply from happening. That is the only thing that has happened here. Walang intensyon ng sinumang bansa na magkaroon ng malawakang armed aggression sa insidente. So pati si Tariela na napakatapang po sa China, dina-downplay niya po yung naganap na wala po. Sabi nga, may ginamitan na tayo ng palakol, ginamitan na tayo ng bolo, inakit na yung ating, hindi pa rin pala arm attack yun, no? May naputulan na naputulan na sa atin ng hinlalaki. Ako, naniniwala ko na merong tapos doon din sa sinabi ni Bersamin, willing na ngayon tayo na hindi niya sinasabing dialogue, no? Willing na makipag-workout sa China. Willing na po tayo ngayon na makipag-usap bigla sa China, no? Ang tagal-tagal na po. Ang tagal-tagal na nagsasabi ng China na mag-dialogue na tayo. Mag-usap na tayo. Nasaan na rin yung mga atin ito movement na hindi papayag? Nakukuha po ninyo?
Bakit po biglang-bigla at ang pinakamalupit po na kawalan ng aksyon dito o hindi nagpapakita, nasan po yung presidente ng Pilipinas? Nariyan lang naman. In fact, umatin ng inauguration ng isang hotel. Bakit po walang statement man lang? Napakabigat po kasi nito. No? Bakit si Bersamin yung nagbibigay ng direksyon ng gagawin ng Pilipinas? At sumunod si Tariela. Bilib ako. Sumunod. Hindi raw yun arm attack. Gusto lang naman daw na China na pigilan tayo. Hindi ba pinoprotesta natin yung binobomba lang tayo ng tubig? Ito po, literal tayong hindi pinapasok. Hindi po bugok si Bersamin. Dati pong Chief Justice yan. Hindi po siya, alam po niya na pag sinabi natin na arm attack yan, kinakailangan na nating depensahan yung Pilipinas. Kinakailangan natin magdeklara ng gera. Kasi natake na tayo. Ayaw naman, nalantad po tuloy sa atin, sa mga Pilipino, na ayaw naman pala nating makipaggera sa China. Willing naman pala tayong makipag-usap. Ano na po yung mga naho-horrified tayo na merong deal si Pangulong Duterte? No? Nasaan na po yung pinasama natin ng pinasama, yung pakikipagkaibigan sa China, tinatawag natin pro-China, tinatawag natin pagbebenta, yung pala, doon naman tayo pala uuwi. Makikipag-usap din pala tayo sa China. Asan na po yung Mr. President? Yung Philippines will not yield. Asan na po yung atin ito? Asan na kayo? Atin ito movement. Yung lumusob doon, yung napikon yung China, kaya nagdeklara na, naghigpit sa mga mangingisda. Nasaan na kayo ngayon? Wala pong Amerika. Wala pong Amerika dahil ang command ng Amerika, sasabihin na po natin direkta, inuutusan ng Amerika na makipag-dialogue tayo. Yan po yung utos nila. Dahil hindi tayo maintindihan yung utos, pinalabas si Scott Ritter at sinasabi na hindi tayo gamit lang tayo ng Amerika. Ang tatapang natin, no? Yung mga senador, nasa na po? Yung mga senador na galit sa tubig, Palakol tsaka Bolo, inakyat na po. Hinarangan, inakyat. Correct. No? Bluff. Tapos nung kinol ng China yung bluff natin, wala pala tayong magagawa. Mas nakakahiya Mas nakakahiya po yung antapang-tapang natin sa... Hindi po sa... Matagal na pong ayaw natin ng gera Kaya lang tapat tayo, yung mga Duterte supporters, tapat po tayo na nagsasabi na hindi natin kaya yung China. Hindi natin kaya yung China, makipagkaibigan tayo. Yan po sinabi pa ulit-ulit ni Pangulong Duterte, pero minasama nila yan. Minamasama nila yung sinasabi. Minasama nila yung sinabi ni Pangulong Duterte na totoo naman, hindi natin kaya yung China. Kaya makipagkaibigan muna tayo.
Pero mas maganda pa nung panahon ni Pangulong Duterte kasi kaibigan ng turing sa atin. Hindi utosan. Alam niyo magkaiba eh. Ngayon inuutosan tayo ng China eh. Magpaalam kayo sa amin kung gusto niyo pumasok dyan. O ngayon, ano yung sinabi natin? Hindi natin sinabing ano ngayon yung sinabi ni Bersamin? Ipapaalam na natin. Magmula ngayon, ipapaalam na natin yung schedule. Kita nyo? Bumagsak na yung piso, hindi na pumapasok yung mga foreign investors, pinalala natin yung sitwasyon sa Pilipinas, naging ayuda country na lang tayo. Yung mamamayan natin, pinaasa na lang natin sa ayuda. Tapos ang bagsak, makikipag-usap rin pala tayo sa China. Makikipag-usap po. Yan yung sabi ni Bersamin, no? Hindi naman ganung direkta kasi English eh. Baka may mga pilosopo dyan na sabihin na, o nasa na po yung matatapang na mga vloggers? Bakit hindi nyo po binabanatan si Bersamin at si PBBM na pro-China? Alam nyo, tama po yun. Tama po na yung mahinang bansang tulad natin, habang nagpapalakas pa tayo, makipagkaibigan, friends to all, enemies to none. Doon din pala kayo babagsak. Doon din pala kayo babagsak ang Pilipinas. Bakit pinaikot, ba't pinalala nyo pa yung sitwasyon? Kasi ang purpose talaga nila, siraan lang yung mga Duterte. Lahat po ng ginagawa ng gobyernong to, pamumulitika lang po para mapanatili nila yung kanilang, hindi man ma-extend yung kay Pangulong, malabo eh. Hindi papayag ang mga Pilipino na ma-extend yung panunungkulan ni Pangulong Marcos eh. Ay maipasok o kamag-anak incorporated yung papalit. Kaya nga, yung ayuda na yan, halatang halata eh. Ang purpose nyo lang naman, no? Pasamain yung China. Wala naman talaga tayong balak na makipagdigmaan sa China. Nalantad na po yan ngayon. Kaya yung mga nagsasabi na si Digong duwag, si Digong ganun, binenta tayo. Yun lang naman yung purpose nyo. Mas practical po si Tatay Digong sa sinundan niyang presidente at sumunod sa kanya. Ngayon, paano nyo, hirap na hirap kayo ngayon, di ba? Kasi pinasama niyo yung pakikipag-usap sa China, pinasama niyo yung pakikipag-ugnayan sa China eh. Kaya kayo nahihirapan, paano nyo ipe-play down din yun? Na yun na nga eh, yung ipapaalam nyo, yun po yung pinakamatindi. Nung sinabi ng China yan, no? Yung sinabi po ng China na para maiwasan natin yung gulo, sabihan nyo kami kung magsusupply kayo para hindi namin kayo haharangin. Sinabi ng China yan eh. Ano sinabi nila Tariela, ano sinabi nila Gibo, at ng iba pang magagaling na tao. Amin yan eh. Bakit kami magpapaalam? Doon din pala pupunta. Pinatunayan. Kinul ng China yung bluff natin eh. Na akala natin hindi gagawin ng China yung ganyan. Buti nga, ganyan lang ginawa eh. Alam nyo, wala talagang, yan po pagpapakita po yan ng kawalan direksyon sa lahat eh. Kawalan direksyon sa ekonomiya, kawalan direksyon sa lahat-lahat po talaga. Ito na lang
Bakit po sa tingin nyo, ano po yung purpose ni BBM nung simula? Bakit niya hinawakan yung Department of Agriculture? Mula na rin sa sinabi niya, maraming corruption sa Department of Agriculture. Gusto niya maging self-sustaining tayo, yung hindi na tayo mag-i-import ng bigas. Gagawin niya ang lahat bilang presidente para, ngayon, balik naman tayo. Mas malala pa. Wala nga tayo nabalitaan na ito, mga napakulong na mga smuggler. Wala tayo nabalitaan na sindikato ng dyan sa Department of Agriculture na nabuwag. Pati po yung Pogo, pinasama ng pinasama, tapos iuugnay hanggang ngayon. May nag-uugnay pa rin po kay Alice Go, kay Pangulong Duterte. Hanggang ngayon, nakikita ko sa X. May picture si Alice Go kasama na si Duterte. Kasama ng iba pa. Ang dami po nagpapapicture kay Duterte. Yung formally official nga, nagpapicture eh. Ngayon, nalantad din sila sa Pogo. Nung hinamon na natin sila, hinahamon na hinahamon na natin. Masama pala yung Pogo. Bakit hindi nyo ipagbawal? Kayong mga senador. Tokis kayo ng tokis. Masama ang Pogo, masama. Ang litanya nila sa Pogo, ganun din. Masama ang Pogo, masama ang Pogo. Dahil kailan to kumalat, kailan lumaganap to, panahon ni Digong. Therefore, yung kasamaan ay dulot ang nagdala ng kasamaan sa Pilipinas, si Digong. Yun lang naman ang gusto nilang palabasin eh. Brad Pards, thank you very much sa $5. Bakit tinigil nyo na kay Alice Go? Call kami. Nung maraming nananawagan, kakampi nila, bakit yung pinakamalaking poguhan, hindi nyo sa Cavite? Hindi ko po alam ha. Marami po nagsasabi yun ang pinakamalaking pogo. Isang isla daw yun. Dating Island Cove. Hindi ko rin naman alam kung ano yung Island Cove, bakit siya sikat. Hindi po ako nagkukunwari, hindi ko talaga alam kung dating Island Cove, bakit siya sikat. Hindi ko po alam. Nung marami nang nananawagan, no? Bakit hindi nyo nire-raid yung pogo sa dito po sa Cavite? Aba, iba na sinasabi. Didemanda na lang si Alice Go. Bakit si Alice Go lang? Yung sa Porac, wala kayong dinemanda doon? Tapos tigil na kayo? Dahil na hindi nyo maiugnay kay Duterte, wala naniniwala na sa inyo na may kinalaman si Duterte kay Go? Titigil nyo na? Wala kayong nahita? Number 1 pa rin si Sara Duterte sa survey? Legal naman po. Yun na nga po eh. Di ba pinapaliwanag natin dito, nung panahon ni Tatay Digong, mga legal karamihan, ngayon ang sinasabi nila, 300 plus na pogo ay illegal. Bakit po mula 2023, mula last year? Bakit ngayon? Kasi kung legal po yan, magpapa-inspection po yan, di ba? Ganun yung legal eh. Problema na yan ng mga otoridad kung mapapasukan. Legal nga kami. Kung legal nga yung pogo, bakit sila gagawa ng illegal pa? Kung kumikita sila legally. Nagbabayad nga sila ng buwis. Yun yung point ko eh.
Ayon din sa PCO, mula 2023, lumobo yung illegal. O di 20, sino ba presidente nun? Biruin nyo, pwede, susunod din naman pala kayo sa China na ipapaalam. Ngayon, ipapublicize na nila. Yan yung rekomendasyon. Eto po, papaalam na. O kulang lang sabihin na sumunod kami sa China na ipapaalam namin sa kanila. Pero bakit nyo ipapublicize? Para saan? Para malaman ng China na meron kayong isa pa po, ito yung ayaw nilang sabihin. Now, very willing na yung gobyerno ngayon na makipag-usap. Isa sa rekomendasyon nila, pag-usapan na to ng Pilipinas at saka ng China. Doon din naman pala mauwi. No? Doon din naman pala. Bakit hindi nyo pa po itodo? Bakit hindi na lang po tayo makipagkaibigan na muli sa China para yung mga saging natin bilhin uli ng China, no? Yung mga nabinbin na mga yung babadgetan nila na Mindanao Railways. Ayaw nyo kasing ayaw nyo kasing masabi na tama yung ginawa ni Tatay Digong kasi lahat ng paninira nyo sa Maudigs, kakainin nyo yan lahat. Lalo na ng mga vlogger nyo. Mas poprotektahan nyo pa ba yung mga vlogger nyo kaysa sa... baliktarin naman yung mga vlogger nyo. Madali naman sumunod yan. Yan ba pinoproblema nyo? Ang daming paninira ng mga vlogger nyo sa China. Mas mahiya kayo kung mapahamak tayo. Alam nyo po, wala po sa Amerika ngayon na pinag-uusapan na mag-enter sila ng gera sa China. Ang sinasabi lang po ng mga Amerikano na pinakikinggan ko po yung mga international news CNN at iba pa. Ang sinasabi lang nila, iwasan na ng China yung baka magkaroon uli na kaguluhan. Hindi po nila sinasabi na very willing kaming wala Parang sinasabi nila na baka magkaroon na kaguluhan dyan. Sino magkakagulo? Di Pilipinas tsaka yung China, wala po sila. Wala po sa utak, malayo po sa utak ng mga Amerikano na pakinggan nyo yung sinabi ng mga Amerikano. Yung mga Amerikano po kayo makinig. Meron na naman sundalong Amerikano kanina nakasuot pa ng uniforme. We don't like war with China. Nobody wants war with China. Bakit po ayaw nila ng war with China? China po ang pinakamalakas na bansa ngayon. Nakakompetensya ng Amerika. Nuclear weapon, conventional weapon, missiles, drone. Sabihin niyo po yan. Nakakaawa po tayo. Nakakaawa ang Pilipinas sa ganitong uri ng leader. Ngayon, wala po. Hindi po nagsasalita na naman. Hindi po ba ang sabi nyo, no? Hindi po ba sabi nyo, Mr. President, kaya ayaw ninyo? Kaya po ayaw ninyo na magkaroon kayo ng spokesperson dahil direkta kayo? Ito po, kailangan po kayo ng paliwanag nyo. Pinaka-worst po yan. Lahat po nagsasabi yan na pinaka-worst na ginawa ng China sa atin. Hindi po ba dapat man lang na magsalita yung Pangulo sa atin? Alam nyo, wala na rin naghanap sa Pangulo.
Sa totoo, nasanay na rin na tayo na parang, nariyan ba ang Pangulo? Hindi ba umalis? Narito ba ngayon sa bansa? Ano ba? Nakikita pa natin yung mga nagpapa-interview sa ibang bansa. Napanood nyo na ba interview niya dun sa Wakanda girl na nag-i-interviewer? Oo ba? Parang pinangatawanan niya yung Dehin Bokiki. Lilipas din yan, makakalimutan din. Hindi po namin makakalimutan yung ginagawa niyo. Meron po nag-interview sa kanya eh. Kumakalat po ngayon. Ang tanong sa kanya, paano po kayo gaano ka-sure kayo, Mr. President, na willing makipagdigmaan yung US dyan sa disputed trips? Hindi niya na masagot ng diretso eh. Hindi niya ma-assure yung nag-interview sa kanya na hindi rin siya sigurado eh. Si BBM po hindi rin sigurado na yung mga Amerikano ay willing makipagdigmaan para sa atin. Isa pa, alam nyo ito nakakalimutan natin eh. Palagay nyo nang willing makipagdigmaan para sa atin yung Amerika. Pero kinakailangan munang makipagdigmaan tayo. Yun po, yun ang hindi nyo na. Ewan ko kung ano po yung hindi natin nakukuha dun eh. Bago tayo tulungan ng Amerikano sa digmaan natin, makikipagdigmaan muna tayo. Pati po kasi yung mga sila Ed Lingaw at kung sino-sino pang tao, ang pinag-uusapan lang eh, dapat na ba nating ano yan, yung i-trigger, dapat na ba nating i-request yung Mutual Defense Treaty? Mutual defense, hindi po ibig sabihin yung US will defend us. Mutual defense, ibig sabihin po, makikipagdigmaan na tayo sa China, tapos papapasukin natin yung US, kasabay nating makikipagdigmaan sa China. Hindi po yung akala yata ng maraming Pilipino, no? Kaya baliwala sa kanila yung mga invoke. Maraming salamat. Yan ang pinag-uusapan ng mga press eh. Dapat na ba nating invoke yung Mutual Defense Treaty? Mga kapatid, mag-isip-isip kayo. Bago kayo mag-invoke ng Mutual Defense Treaty, dapat nasa digmaan na tayo with China. Kaya nga ganun yung mga pahayag ni Bersamin. Alam niyo kung bakit? Dating Supreme Court yan si Bersamin. Alam niya yung mga wordings ng batas. Kaya sinabi niya kagad, hindi to arm attack. Dahil alam niya, pag arm attack, pwersado tayo na magdeklara ng digmaan sa China. Inatake na tayo. Doppelganger, DDS, thank you very much sa 320. Iyan. O yung sinasabi ni Noiram Onairam, hindi po galing lang kay Noiram Onairam yan. Mismong yung tatay ni Pangulong Marcos, nung presidente pa si Ferdinand Sr., sinabi niya yan sa mga harap ng mga Amerikano. Sinabi yan ni Sr. Ang sabi niya, lugi na, wala naman yung Mutual Defense Treaty dahil hindi naman kayo automatic na sasagip sa amin, pagpapasyahan nyo pa sa Congress. Ano mangyayari sa amin? Durug-durug na kami bago kayo. Yun yung sinabi ng tatay ni Marcos eh. Lalo na ngayon. Siguro sinabi niya yan 70s o early 80s sinabi ni Pangulong Marcos yan. Wala pa pong mga missile, wala pa pong mga drones, wala pang yung mga missile na ganito karami.
Paano po ngayon? Isang araw lang isang yung pinaulanan ng isang araw ng Iran yung Israel. Kung tayo po yun, durug-durug na tayo. Bakit? Wala tayong yung dome. Meron tayo kingdom. Yung Kikibuloy. Pero yung dome, tsaka yung big dome sa Araneta Coliseum, tatargetin lang yan yung mga EDCA sites. Tsaka yung Malacanang. Isang araw po yun, umulan doon ng missile. Sa atin, wala po tayong panalag doon. Maniwala kayo sa atin. Pag nagdeklara tayo ng gera sa China, hindi naman tayo iintindihin kasi hindi naman tayo. Yung Taiwan, baka hindi pa nila bombahin yan na kasi kanila yan. Mga incheck yun. Nag-alisan pa yung mga foreign investment natin. Doon din naman pala papunta tayo. Makikipag-ugnayan din pala tayo sa China. Wala na po yung paninira nyo kay Duterte. O di inamin nyo lang na tama si Duterte sa kanyang mga pinagagawa. Kawawa naman yung mga vlogger nyo na nagtanggol ng pinasama si Duterte sa mga pakikipag-usap niya. Hindi naman po lahat pupulbusin Pilipinas. Siguro yung mga EDCA sites, Malacanang, Davao siguro ligtas. Kung walang EDCA site sa lugar natin. Takot din Akala nyo kanyon-kanyon lang. Akala nyo water cannon lang lagi Harang na talaga, Talagang yung Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong.